Look at this Rizal heritage. Ang ganda-ganda. Oh my God, pasimple lang tayo pero I'm so excited how beautiful this place is. Tara, puntahan natin. We started to travel at 2 a.m. Depende kasi yon kung saan yung daan nyo at gaano kabilis yung patakbo nyo. It's either 8 hours, 9 hours, or 10 hours maximum na yon. Maaabot mo na ang Asir region. And after 3 hours, nag-first stop na kami to have our breakfast sa Dunkin' Donuts. Baka naman. So, patuloy na nga ang biyahe and we passed this tunnel. I think it's 1 kilometer in length and it's considered the longest tunnels in Saudi Arabia. Tawag nila dito is Jabal Rus. At ayan, kita nyo naman, safe driving, ang ganda-ganda. Pero mukhang nabibitin kami kasi nga sobrang hina ng car na sa harap namin and we don't know why. Baka nagvi-video din or may kausap or feel na lang talaga dumaan sa tunnel na to. Kasi nga naman, ang ganda naman talaga. Hindi lang siya kita sa video na ganun kaganda, but very beautiful in person. So, well, ganun talaga. Kailangan natin pagdaanan ang ganitong sitwasyon. Char lang. So, anyway, yun nga, yung sabi nila, this is the longest tunnel in Saudi Arabia. And when you pass here, you're gonna take like 1 minute travel time dito lang sa tunnel na to. At tingnan mo naman paglabas. So beautiful. Ang ganda-ganda ng mga bundok sa paligid na to. Ayan, tingnan mo. And we're so lucky kasi nga greenish pa yung mga bundok. Eto na nga, dumating na kami sa tinatawag nilang Rizal Heritage. Welcome to Rizal Al Maa. It's what they called in the present moment. So, eto nga is very, very ancient na. It's a mountain village na 40 to 45 kilometers away from Central Abha. So, medyo malayo pa yung babiyahin natin for the next destination. This is our first stop. And this is located in Asir Province, Saudi Arabia. And, simulan na natin ang pag-ikot sa mansyon ng lolo ko. But, bago yan, historical highlights muna tayo. Alam niyo ba na ang Rizal Al Maam pinakasikat na key commercial hub in Arabian Peninsula? Ito lang naman ang trade corridor na kumukonekta sa Yemen at sub-region ng Makkah at Madina. O diba, ang lakas maka-chat GPT history. Pero ang laking tulong naman, diba? At least may nalalaman tayo. And look at this. One got my attention is yung mga bintana. Bakit kasi ang dami-dami ng mga bintana neto? So yan ang aalamin natin at kukwento ko sa iyo. But bago yan, namasyal muna ako sa loob ng souvenir shop kasi nga first time ko dito kaya I have to check it out. Mahilig sila sa matitingkad na kulay at usually lahat ng to mostly gawa ng mga babae sa region nila. And I have to try all the wares and accessories. Look at that. And checked. But I have to choose which one is better. And I think this is the final look. Look at that. Yeah, kaya mag-aura-aura tayo. First time ko dito kaya really todo na to. O tiis ganda, kunwari hindi masakit yung headdress. Pero okay lang, carry lang yan. Shoot pa din. Model, ganon. Dapat ganon, o diba? Smile, smile. So, yun na nga. Bakit nga kasi ang dami-dami ng mga bintana ng bahay ng lolo ko? Mansyon pala ng lolo ko. Okay? So, tingnan natin sa malapitan. Kasi nga, pag mainit ang klima, dito sila kumukuha ng ventilation nila. And eto na din yung source of light nila kasi ba dati wala namang electric or electricity kaya eto yung nagsisilbing ilaw nila sa loob ng bahay. And karamihan sa bahay nito were fortified towers. Yung sa mataas na bahagi ng mga bintana ay ginagamit nila to monitor surroundings and defend against intruders. Dahil very common pala yung intertribal conflict dati. And kung ang bahay mo pala na maraming windows
you belong to a wealthier families or malamang ikaw yung tribal leaders. At yung numbers and decorations of windows reflected pala how prestige and power in the village of hierarchy. At lalo kong napaisip, bakit isa lang ang bintana sa bahay namin? Oh my God! Pinasok ko na nga yung mansyon ng lolo ko. Eto nga yung loob. Welcome home! So, dito nakatago lahat ng mga historical belongings ng lolo ko. Siyempre, aura-aura muna bago ang lahat. Eto naman ngayon yung mga accessories ng lola ko. Tingnan mo. Diyan niya tinago yung mga sinaunang accessories pa niya at mga damit niya. At binisita ko din ang kusina ng lola ko kung saan niya tinago yung mga pinaglulutuan niya dati. Tingnan mo yan, yung mga jars na malalaki. Tsaka yung mga lalagyan ng tubig na kung kailan pa sa movie ko lang nakita ngayon. O tingnan mo naman. Naku, kasya-kasya ko dyan. Pwede ko nang paliguan yung pang dikdik ng mga ano nila dati. Tingnan mo naman. So, sobrang antik na antik yung mga gamit ng lola at lolo ko sa loob, di ba? So, kidding aside, this is the museum of what the heritage left for the past years or over the years. So, on this part, eto naman yung ginagamit ng lolo ko sa farm niya. Ayan. Oh, farm. Oh, well. Yaman ng lolo ko diba? So, this is the overlooking from the window. And, ayan, umupo ako dyan. Tinry ko kung matibay ba at nasira ko yata. Secret lang natin yon. But anyways, so, that's the overlooking part from the window outside this amphitheater. Yeah. So, you can see the beautiful view from the top. And, binisita ko din yung balcony namin. Anyways, look at that. I'm so amazed with the beautiful mountain. Ang ganda lang kasi, green pa yung paligid. Kasi nga, umuulan talaga sa region na to. At mataas. So, medyo cool ang part na to. Kahit malapit ka na sa sun, pero hindi ka pa din malapit kunin ni Lord. Charot. Yung init tsaka lamig parang nag-aaway-away. Alam mo yon, yung ganung feels na cool pero warm and humid at the same time. Pero maganda pa din. So, of course, hindi ko siya pinalampas. Aura-aura din muna ako dito. Siyempre, I have to take this part kasi ang ganda-ganda ng view. Look at that. Family picture, of course. Di palampasin yung magandang background, di ba? Very picturesque. And, goodbye na nga sa bahay ng lolo ko at ako'y bababa na din. At dahil inikot ko ang buong mansyon ng lolo ko, ako'y napagod at nagutom. Pero bago ang lahat, aura-aura pa din muna ako. Of course, I have to take a picture here because this is my first time. Kaya todo na to. Eto nga at magla-lunch na kami. Hello guys! Hi! Kung hindi mo bet yung Arab food, pwede ka namang magbaon at maghanap ng park katulad ng ginawa namin at doon na magla-lunch. So what we did, we had our own packed lunch and we found this beautiful park. Malapit lang siya doon sa Rijal Alma. And dito nga, nag-set up kami ng chairs and tables and mats to sit down. And kami ay kakain na for our lunch. This is just the part 1 of our Ivy venture. Kaya see you guys in our part 2 at marami pang iba. Thank you so much for watching. I really appreciate it. And actually, sila talaga yung nag-invite sa amin papuntang Alabha. Kaya see you. Bye!